sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. O yun. Chairman. Oo. Wait, Chairman. Wait. Diyan kayo magaling, manghamon, manakot ng mga ordinaryong Pilipino. Diyan kayo magaling. Yung banatan, yung mga walang, alam nyo na walang kalaban-laban. Pero pagka dumalo dyan, kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, daig nyo pa yung mga mababait na... Kung mabanatan nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasalita ng mga hindi kaaya-ayang mga salita, ginagawa nyo rin naman pala. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakasubscribe dito kay Ma'am Joey Cruz, mag-subscribe na ho kayo. Pinag-iinitan ho siya nitong si Atras Abante. Wala hong ibang ipinaksa sa pagsasalita. Nitong si Atras Abante, dyan sa nangyayaring TRICOM hearing, dyan sa House of Representatives, walang iba ho, special mention itong si Ma'am Joey Cruz. Pero bago ho yan, isang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ang problema dito, Atras Abante, masyado kang iyakin. Kung hindi nyo ho kayang mapuna at hindi nyo ho kayang mabatiko sa social media, di manahimik ho kayo. Ganun lang naman ho kasimple kasi kada buka nyo ng bibig nyo na yan, talagang meron at merong masasabi ang ating mga kababayan. Pinupuna lang naman ho kayo kung ano yung mga pinaggagawa nyo dyan sa Twadcom. Ngayon, nag-iiyakan kayo. Bottom line, yun ho talaga ang dahilan. Nag-iyakan yung mga congressman na yan dahil marami sa ating mga kababayan na hindi natuwa doon sa mga pinaggagawa nila dyan sa mga Twadcom hearing na yan. Di na ho natin patatagalin to dahil napakahaba ho ng pagdakdak nitong si Atras Abante dito sa video na to. Panoorin ho natin mga kababayan. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no? AKA Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Comsec, please answer the query of Congressman Abante. Please. Matapang sa social media. Harap dito. Thank you. Patayin nyo naman ho yung mga mic nyo pagka nagbubulungan kayo. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ulitin natin sinabi, ha? Answer the query of Congressman Abante. Please. Matapang sa social media. Harap dito. Kaya ho kami matapang sa social media dahil ito, sagutin natin itong si Barbers, ha? Hindi pinatay yung mikropono, narinig ko natin. Tapang-tapang sa social media pagka dito ayaw. Kasi teritoryo nyo ho yan, mga tanga ba kayo? Teritoryo nyo ho yung hearing na yan. Lahat ng gusto nyo mangyari dyan pagka sinabing contempt yung mga yan. At hindi lang yon, kaya ho hindi dumalo dyan, hindi ho dahil dun sa kadahilanan na pwede silang makulong o kung ano pa man ang gawin sa kanila dyan, kaya silang ipahiya dyan. Given na ho yun. Ang tunay na kadahilanan, dahil walang kwenta yung pagdinig na yan. Masyadong self-serving. Lahat ng nakaupo, dyan sa hearing na yan, sila yung mga nababanatan sa social media. Okay lang ho sana eh. Kung yung mga congressman na nandyan, yung mga tahimik, yung hindi masyadong naririnig yung pangalan sa social media, maniniwala pa tayo na sincero. Kaso, yung si Ace Barbers, yung si Atras Abante, yung si Paduano, yung mga nagkukup sa Twadcom, sila ho ang mga nandyan. Si Attorney Google, yung mga nababanatan sa social media, kaya doon pa lang nadungisan na yung pagdinig na yan. Di ba? Ako naman, ang aangas nyo kasi nandiyan kayo sa teritoryo nyo. Subukan yung pahiya yung mga vlogger na yan sa labas ng yung sabihan nyo sila ng kung ano-ano. Sabagay, ngayon pa lang sigurado tayo. Mamaya, abangan ko, Ma'am Joey, ha? Ate Jo. Ate Joey. Malupit po yan. Actually, si Ate Jo, siya yung unang ko dyan, nakilala ko. Dyan sa na yan, sa mga vlogger talaga. Na malupit yung si Ate Joey. Malupit ho yan, malupit. Mag-subscribe ho kayo, huwag niyong kalimutan. Teka nga, ilagay ko nga dito yung niya. Itong, ilagay ko nga dito yung, niya, yung, para lalong, para mamaya, pagka minura ho niya itong si
etong si Paduano, talagang, kumbaga, maraming makakapanood, ika nga. Kumbaga, sulit na sulit, di ba? Ito, ilalagay ko siya, mga kababayan. Lagay ko dito, Ate Joey, ha? Lagay ko dyan yung ano mo. Para merong, yan, sa mga hindi pa ho nakasubscribe, no? Suportahan din ho natin, Joey Cruz. Actually, parehas kami ng ano niyan. Pagka nakakwentuhan ko siya, meron akong ikukwento sa iyo, Ate Jo. Tuloy. Thank you, Mr. Chair. Miss Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. Ano po yung kanyang excuse letter? Ano yung dahilan? One moment, sir. I'll get it from the chair. Thank you. Mr. Chair, Can you kindly also, Comsec, can you kindly also try to tell us those resource persons who have not attended this committee hearing? Yung may mga excuse letter, okay yun. But those who have not reply to our request to be present on today's hearing. Tijo, ha? Tandaan mo, ha? Bata mo si PH Update. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ha? Bata mo si PH Update. Marami kang kasama dito sa laban na to. Di ka nag-iisa. Yang ginagawang panghihiya sa'yo ng nitong si Atrasabante, walang kwenta yan, madam. Walang kwenta. Sa totoo lang ho, mga kababayan, bilib ho tayo sa katapangan niyang si Ma'am Joey. Dati umaakit-akit tayo sa mga live niyan eh. Pero ngayon medyo nabibisi na tayo. Pero saludo ho tayo sa kanya. Kahit ano pa yung pinagdadaanan ngayon niyang si Ate Joey, panigurado. 10 ng mga kasama natin dito sa PH Update, kaisa niyan sa laban na yan. Di ba? Kasama ho natin si Ma'am Joey. Ano nyo ho? I-comment nyo dyan sa baba, Joey Cruz. Ha? Para talagang mapakita ho natin ang suporta natin dito kay Ma'am Joey. At mabanatan naman ho natin itong si Atrasabante. Thank you, Mr. Mr. Chair, Chair. particularly first, Mr. Chair, Ba't parang ang ganda dito ni Ma'am Joey? Parang nakita ko nung nakita kong sumasayaw-sayaw pa siya. Hindi, pero ngayon, gumanda yan si Ma'am Joey. Ano siya ngayon, blooming siya ngayon mga panahon na to. Yes, Congressman Abante. particularly I am referring to AKA Joe Divire. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Meron naman talagang kabubuan sa quad. Ang ob nyo dyan. Hindi lang naman ho siya eh. Yun ang nababasa namin sa social media, sinasabi ng ating mga kababayan, parang wala ka daw pinagkatandaan. Di ba? Parang wala ka daw pinagkatandaan. Ang bastos mo. Ano yung pack you? Pack you. Pagka sila nagmumura sa mga komite nila, okay lang. Pagka kung anong pinalalabas nila sa mga bunganga nila, okay lang. Pero kay Tatay Digong, hindi raw ho nila palalampasin. Anak ng Congressman Abante. Kaya lang, tutuloy ko lang pumunta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Pinapasok ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Ano? Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo Ang problema, kamura-mura ginagawa nyo. Pagka minura kayo, nag-iiyakan kayo. Yun. Yung panghihiyang ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, kamura-mura yon. Di ba? Yung panggigipit nyo sa mga resource person dyan sa Twadcom na yan, doon sa mga nakalipas na hearing, kamura-mura ho yun. Di ba? Pagka minura kayo, wag kayong gagawa ng mga bagay na kamura-mura para hindi kayo murahin. legislation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. Anong problema doon? Totoo naman na swelduhan ka ng taxpayer. Meron bang mali doon? Yung mga ginagawa nyo, kaugagan naman talaga eh.
Sa totoo lang, di ko tayo talaga nagmumura, pero pagka nakaharap sa atin, itong matandang walang pinagkatandaan na to, nako! Baka ako naman isunod mo, brad, ha? Naknan to ako, ha? November Hoy! 3, 2024. Sebeni Abante. Oo ba? PH update, baka ikaw naman yung sinunod nitong si Atras Abante. Sinulido mo siya dito sa video na to. Okay lang ho yan, mga kababayan. Yan naman ho talaga ang pakay nila. Mapatahimik yung mga vlogger. Ha, kasi ho, yung amo nila na si Tambaloslos, wasak na wasak ang credibility sa social media dahil ibinubulgar ho ng mga vlogger ang kabulukan niya. Yun ho ang talagang end game sa mga kabalbalan na yan na ginagawa nila na yan dyan sa House of Representatives. Kasi ganito, gumawa sila ng Twadcom sa pagkaakala na sa mga hearing na yan, mawawasak nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama o mali? Yun ho talaga yung yung goal ng kanilang pagdinig dyan sa Twadcom, masiraan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapalabas na yung ginawang war on drugs, walang kakwenta-kwenta kasi selling point ng isang Duterte yung ginawa niyang war on drugs. Umayos siyang karsada, napakatahimik, nabawasan ng kriminalidad. Sa pagkaakala nila na masisiraan nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa mga hearing na yan, kung ano-ano ginawa nilang mga kwento, kung sino-sino pinatawag nila, kung sino-sino pinagkukontempt nila. Na-counter yun ng mga vlogger. Anong nangyari doon sa pinaghirapan nitong si H. Barbers? Napunta ho lahat sa basura. Yung napakatagal na panahon nakakahiring dyan sa Twadco, nandun hulat sa basura. Wala nang naaalala ang ating mga kababayan ni isa doon sa mga pinagsasabi ni Garma. Kasi ayon sa gusto nila, matatabunan ho yun doon sa mga kabutihan na gawa ni Tatay Digong na binabalik ng mga vlogger at ini-expose naman yung mga kabulukan na ginagawa nila dyan sa mga hearing na yan sa House of Representatives. Hindi ho nila matanggap na habang mayroong vlogger na ginagawa ng reaction video, yung mga ginagawa ho nilang hearing dyan sa House of Representatives, hindi ho sila magtatagumpay. Yun ho kasi yun. Kaya kailangan ho nilang patahimikan ng mga vlogger para malaya ho nilang ipalabas yung kanilang mga naratibo, yung gusto nilang mga siraan dyan sa mga hearing na yan, dyan sa House of Representatives. Yun ho ang katotohanan dyan. Hindi sa kung ano pa mga code of conduct ko yung ano mo eh. At si Romel Marbil, yung mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalabas na hindi ito ganoon kasama. Yun ang gusto nyo sa... Yun ang sinasabi nyo eh. Yung kasing parang dinadownplay nyo eh. Yung epekto ng ipinagbabawal na droga. Ha? Totoo na, anong sabi ni Marbil? Eto, linawin nun natin ha. Ang sabi ni Marbil, yun daw nag-i-illegal na droga, nagpapahaba lang ng oras. Kasi mahirap ang buhay eh. So, kailangan nila ng extra oras. Ano bang tawag doon? Di ba pinapakita nila na hindi masyadong masama? Totoo naman sinasabi ni Doc Quinn. Itong ating napakaganda at napakagaling at napakatapang na vlogger na si Ma'am Joey. Totoo naman. Sinabi ho yun ni Romel Marbil, nagpapakahaba lang kasi ng oras ng mga yan. Ang hirap ng buhay, di ba? So, kailangan nilang pahabain ang oras nila para mas malaki ang kitain nila. Mga loko-loko! Di ba? Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, pagka pinuna sila, doon sa mga pronouncement nitong si Abante, sa mga nakalipas na hearing, kaugnay dito sa issue ng pinagbabawal na droga na to, kasi pinagtatanggol ho nila. Halimbawa, doon sa nangyaring hearing sa Twadcom, pinagsalita nila yung mga biktima ng war on drugs ni Tatay Digong. Sino-sino yung mga yon? Yung mga pamilya ng mga di umanong nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, sila yung kinakausap mo. Sila yung mga binibaby mo sa hearing. So anong magiging imahe mo sa sambayan ng Pilipino? Yan ang sinasabi ko. Itiko mo yung bibig mo at Abante para hindi ko kayo napupuna sa social media. Nagagalit. Napapaandar nyo na naman ang makina ko eh. Huwag niyong paandarin yung makina ko. Naknan tokwa. Ngayon, pagka nasasabihan kayong hindi kayo hindi ganun kaganda ang tayo nyo pagdating sa ipinagbabawal na droga, nagagalit kayo. Diba? O yan, nagpahaba ng oras. Pag uwi sa bahay, pinagtataga yung mga kaanak. O nagpahaba ng oras dahil sa droga. Pag uwi sa bahay, nag-amok, pinaggugurgor yung kanyang mag-anak. Tama ho ba yun? Naknantokwa. Oo. Okay. Tapos, sabing ganyan, si Dan Fernandez and H. Barber's survey are depressing.
Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. Correct. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na Which is true. Wag niyong iba. Totoo yun. Kaya, ano bang dahilan? Di ba? Ba't kayo nagpatawag ng hearing na ganyan? Para mabalikan nyo yung mga bumibira sa inyo. Dahil dyan sa mga bumibira na yan, lumagapak yung mga tayo nyo sa survey. Yun ang problema doon. Di ba? Yun ang problema doon. Yun naman ho talaga. Bumagsak yung mga rating nyo sa inyong mga distrito, lumagapak ho kayo. Tinatalo ho kayo nung yung mga alam nyo na kalaban nyo na dati hindi kayo matatalo. Pero dahil dyan sa pag-iipal nyo, dyan sa Twadcom na yan, kahit baka nagtitinda ng ice drop sa kanto, matatalo kayo. Kahit naman siguro sinong itapat dito kay Abante, Atras Abante, hindi ho mananalo yung mama na yan. Pagka ipinakita ho natin yung mga kabalbalang ginawa niyan dyan sa Twadcom, yung mga pinagsasabi niya dyan sa mga hearing. Isang araw, gagawin ko lahat kayo, isa-isa, compilation ng mga kabubuhang pinagagawa nyo dyan sa mga hearing na yan dyan sa House of Representatives. At sa mga nagpakulay dito sa video na to, nako, hindi na ho yan kailangan. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Pero kung di ko kayo mapigilan, ano ba ho magagawa ko? Maraming salamat na lang. Teka lang huwag niyo kong kalimutan huwag lang ho sa akin Gusto ko kung isulido tong video na to kay Ma'am Joey, no? Kasi alam mo naman madam, diba sabi ko na sa'yo, si PH Update bata mo. Bata mo si PH Update. Diba? Sabi ko, bata mo ako madam. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dyan, sugurin nyo, wasakin nyo yung subscribe button na yan para baka kung sino pa mag-subscribe dyan, subscribe na ho kayo kay Ma'am Joey. Siyempre pagkatapos ng video na to, di ba? Pagkatapos na ho, madami-dami pa ho tayong pag-uusapan ng mga kabubuhan nitong si Atras Abante. binigay nitong gusto ko nilang magmura Hindi na ako magmumura muna. Oo. Kaya kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Ano yan hindi naman fair yung dyan, yung playing field, di ka nga. Kasuhan nyo sa korte, yung ganun. Hindi yan dyan sa committee na kabalbalan yan. Hindi ko tayo believe sa kasuhan nyo sa korte. Meron bang nilabag si Joey DeBib? Si Joey Cruz? Kasuhan mo sa korte Ba't nandiyan ka pa? Di ba? Kasuhan mo na. Para matapos na usapan na yan. Lahat ng nasaktan na congressman, hinihimok ko kayo na magsama-sama, i-consolidate nyo. Mahilig naman kayo sa consolidation. Pag sama-samahin nyo, reklamo nyo, kasuhan nyo lahat. Ang yayaman nyo naman, kaya nyo yan. Di ba? Ganun gawin nyo. Mga takot din pala yung mga yan Please hold your fire. Please. Hold your... Ikaw naman, at Atras Abante, di ka sumusunod sa pinag-usapan. Pinag-usapan, mamaya pa mag-aalburots. Ngayon pa lang, umiinit na yung tambucho mo. Relax ka lang. Hold your fire. Wala, ganyan ho talaga pagka medyo umiidad na. Kagaya tayo. Dahil medyo pa-senior na ho tayo yan Diba? Kaya medyo mainitin ang ulo natin. Lalo na pagka matandang mga walang pinagkatandaan yung mga ating nakikita sa video. Diba? Lalo sa magkasingitan lang ho kami yan. Magkaklase ho kami dyan. San Andres Bukid Elementary, kaklase ko yung si Paduano dati. Kami, magkaklase kami. Abante, Paduano, ako, yan, magkakaklase kami. Hindi, joke lang, baka sabihin, fake news na. Joke lang, kumbaga, linalighten lang ho natin yung mood. Kasi masyado hong madilim ang nakikita ko dito kay Paduano. Naturingan ka pang pastor, ganyang lumalabas sa bunganga mo. Naaatim mo bang tumayo sa harap ng kongregasyon mo na ganyan mga pinagagawa mo sa House of Representatives? Kumusta ho yung mga flood control sa lugar? On the process of administrative, pa lang muna tayo, Congressman Abate. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. Nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayad pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Kamura-mura naman kayo Di ba? Kamura-mura naman ho kayo. Masyado ka namang balas si Buwes, pati ba naman
yung excuse letter, talagang winalangya nyo. Matakin nyo, excuse letter pa lang, talagang tinadtad nitong si Abante. What more na lang pagka dumalo dyan si Ma'am Joey. Kaya naman, alam nyo na ho gagawin, di ba? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap Uy, yabang mo naman. Porque nasa teritoryo ka. Ang angas mong maghamon-hamon. Yan sila, ganyan ho yung mga arugante. Aruganteng mga politiko, maggalal pa ho kayo ng ganito. Diyan sa distrito nitong si Atras Abante, iboto nyo pa ho itong mama na to para magpatuloy lang ho tayo dito sa walang katapusan na circle na magkaroon ng mga ganitong klaseng public servant. Ipagpatuloy nyo lang ho ang pagboto sa mga walang yang congressman na kagaya ni Atras Abante, Robert H. Barbers, Dan Fernandez, Stephen Paduano. Tuloy-tuloy lang ho kayo, huwag nyong tigilan. Hindi uusad ang sambayan ng Pilipino habang meron ho tayong asong congressman na kagaya ni Atras Abante. Kagaya ho ng ating mga nabanggit. Kasi yung mga yan, kung sino ang speaker dyan sa House, sila ho ang dinidilaan nila ng tumbong. Ganun ho kasimple. sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Iniimbitahan naman kayo sa vlog niya, di naman kayo umaharap. Humarap kayo sa vlog niya. Doon kayo umarap. Ang kakapal ng mga mukha nyo, kala mo kung sino matapang. Pagkakaharap naman si Tatay Digong, tikom naman yung mga bibig, di naman makaporma. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling, manghamon, manakot ng mga ordinaryong Pilipino. Diyan kayo magaling. Yung banatan, yung mga alam nyo na walang kalaban-laban. Pero pagka dumalo dyan, kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, daig nyo pa yung mga mababait na, di ba? Ganyan ho sila, nakakaloko. Namo. O yun, nagmura ka din. Walang yaka. Kala mo kung sinong santo kung makapag-quote-quote pa ng verse. Magmumura ka rin palang walang yaka. Oo. Wait. Quiet them. Please observe, refrain from laughing or whatever. Sabi mo, ina mo? Teka lang. Ina mo din, ina mo rin. Ina mo, Abante. Ina mo din. Hindi ako na, mama. Hindi ako nagmumura. Sinasabi ko, ina niya mapait. Ina niya, hindi niya alam kung ano pinagagawa ni Abante. Madam, mamaya mo na lang salansanin si Abante. Okay din naman yan. Talagang sigurado ako, mas magiging tanyag at makikita yung mga pinaglalaban mo, no, sa mga vlog mo, makikita ho nila kung gaano kayo katapang at talagang merong paninindigan. Kasi alam ho nitong mga to, alam ho nila kung sino yung mga dapat targetin ng mga individual. Hindi tayo tinatarget kasi nobody lang naman ho tayo eh. Okay na yan, huwag nyo na ho akong targetin. Nobody lang naman si PH Update. Sino ba si PH Update? Diba? Wala naman ho tayo dito. Kumbaga, kahit wala naman ako dito, maririnig nyo naman ho itong mga salita. Expression you wanted to please observe decency and of course Chair, I move that we strike out. with all due respect with Congressman Abante, I feel your sentiment, no, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the yung pong implementation of the 10175, and I respect your freedom of expression. But what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express, no. But for now, nandun pa lang po tayo sa administrative matter, and we wanted to finish that, and then we will be discussing or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules, and kaya nga po
doon sana yung kay Chairman Abante, doon papatak yan sa ground rules. Anyway, having said that, siguro we'll proceed to the next item Mr. of our agenda, Chair, is to, to approve. So that we can have an orderly hearing, we must first approve the ground rules. I believe that the COMSEC has already distributed copies of the ground rules Correct. to the members present. So therefore, Mr. Chair, I move to approve the ground rules. Yes, there's a motion to approve the ground rules. And I believe that the members of this committee have already received the yung pong ground rules natin, and you have already read it. So siguro I need a second motion for this. Any second motion? Second. This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Administration of Hindi ko babasahin naman ang ground rules. mamaya after administration. So the next item of our agenda is for all the Mr. Chair, yes, Congressman Zamora. I would like to reiterate my earlier motion to strike out the expletive that was mentioned by my idol, Representative Abante. Si Pami Zamora para ho siyang tanga. Lahat na lang ho pinapatulan niya. Ano yan ito talaga baka kulang lang sa kanin to si Zamora kaya ganyan siya. Ano problema doon? Yung ang gagaling nyong magpakasantot santa diyan. Pero puro naman walang nangyayari sa Pilipinas. Ang huhusay nyong magpakabanal-banalan. Akala mo kung sinong malilinis diyan sa House of Representatives di nagsasalita ng masama. Pero behind the scene puro kabalbalan ang mga pinaggagawa. Diba? Puro ayuda, puro kakurakutan, puro kabalbalan. Ang gagaling nyo mag-i-portray yung mga sarili nyo, hindi nagmumura. Dapat tayo, mga honorable, hindi nagsasalita ng mga kung ano-anong mga salita. Pero, kumusta naman ho ang ating bansa? At Congressman Pam. Okay na hong palamura ang mga leader natin, kahit sa bahay. Sa kanya-kanyang mga bahay ng mga iba't ibang mga Pilipino. Normal lang ho yan. Hindi naman sa kinukonsinti natin. Meron ho talagang household na yung tipong parang batian lang ho nila yan. Hindi ho big deal sa amin yan. Huwag yung big dealin. Sa bagay, baka wala na ho kayong maisip sa utak nyo. Wala na kayong ibang maisip na sabihin sa mga hearing na yan. Yan lang ang contribution nyo, yung bantayan yung kanyang mga colleague na merong sinasabing kung ano-ano. Palakpakan itong si Pami Tabatsoy. Second motion. Mr. Chair, Second motion. I object because it was not expletive. Sinabi ko lang, namo. Namo. That can mean anything. Baka mag-away pa kayo niyan. Kayo na lang nagkakasundo niyan, baka mag-away pa kayo. Wag ganon. Ikaw naman kasi Pami Zamora, wag ka masyadong paepal. Nakang tokwa, namo lang. Namo din. Namo. N-A-M-O. Namo. Buti pa, inamo. Inamo mabait. Inamo mabango. Okay naman yun Walang problema doon. Wala naman nga tayong issue sa pagmumura. Tayo lang ho talaga, ayaw lang ho nating magmura. Ngayon, mas pipiliin na namin yung palamurang mga leader na hindi kurakot kaysa yung mga nag-aastang santot santa na pagkatalikod, puro MOOE. Puro kakurakutan ang iniisip. Yun ang amin dito. Tigilan nyo na ho yan. Hindi na ho bibenta sa sambayan ng Pilipino. Yung makaasta kayo, akala nyo di kayo makamabasag plato. Akala nyo ang babait nyo. Pero pagka nakatalikod na, wala nang kamerang pumipitik, wala nang bidyong nagre-record, ayun, doon yung pinag-uusapan at pinagpaplanuhan kung paano pahihirapan na sambayan ng Pilipino. Ano gagawin natin? Mamimigay tayo ng walang humpay na ayuda. Di ba? Yung mga flood control sa mga distrito, hindi gagana. Ano pa? Siraan natin mga Duterte. Di ba gagaling at ang tatalino nitong mga to? Pero hindi ho sila nagmumura. Okay. Yung si Pami Zamora kasi masyadong yung akala mo galing-galing wala namang alam. Mantagin mo, gagawa ka na lang ng analogy. Ano na naman, eskwelahan, ikaw nag-aaral, hindi mo ipapasa yung project pagkakulang-kulang. Tanga ka ba? Pami Zamora. Sabi siguro nitong si Abante, tanga talaga nitong bata na to. Paano ba naging congressman? Sa bagay, sa Zamora pala, may pera yun. Baka ito, natawa din si Abante. Ito kung babae na to, paano naging congressman to? Ang bobo.
O yan, tawa na lang siya eh. Ba't pa puro ka strikeout? Ano ba ibig sabihin ng namo? Oh, alam naman natin kargado yung salita na yon. Pero kung hindi naman hindi naman tahasan o bulgarang bakbakan, wag ko kayo masyadong mag-epal. Paano siya mura? Nagmumukha ko kayo pa nga. In relation. If that is the Oh. Huh? No, it was second. Oh. Sa katangahan mo, hindi mo na alam sasabihin mo, Pami. Kaya dapat talaga magsama-sama kayo dyan. Nagkita-kita yung mga walang... Relax. But Mr. Chairman, and the objection with Congressman Abante, it's up to the members if they will vote for it. With the objection with Chairman Abante. 1 minute suspension. Yan. Bida-bida ka kasi. Yan. Oh, nayari ka tuloy ni Caraps Paduano. Ito, forward tayo. Pagka tayo ho dito mga kababayan, hindi nyo kinausap yung mga pinadalo nyo dyan, ha? Ayusin nyo. Naknanto ka, inabalan nyo yung mga tao tapos di yung pagsasalita. Excuse letter is valid and acceptable to the committee members. So we will just invite them to the next hearing. But for all those resource persons with an excuse letter or without an excuse letter, they should be invited through a show cause order for the next hearing, Mr. Chairman. So that's a matter of protocol and procedural in every committee hearing, Mr. Chairman. That's why I want to go back to the invited guest that was mentioned by Congressman Abante. And it's up to Congressman Abante what will be the next step for this committee for his or her invitation in the next hearing. I just want to make it clear, Mr. Chairman, that all invitees who are not present in today's hearing the committee should have a proper disposition with regards to their invitation, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. So what's the Kagulo. Malaki yung kaguluhan to kasi pagka talaga nagkamatigasan dito. Ako sa mga anong tawag dito, mga vlogger, wag pumunta, wag na. Anong ko, alam naman natin mangyayari yan, kukontem kayo. So pagka hindi nagpunta, isa-cite na in contempt. Oh. Ngayon, hahanapin na, ikukulong na, o yun. Doon pa lang. Pakita ho muna natin kung ano ba talaga ang pakay ng hearing na yan, di ba? Kasi pagka nagpunta, yung nag-act ka na parang maamong dyan, yung okay po, Your Honor. I apologize for Your Honor. Di ba? Ganun na gusto nila mangyari. Ay, di na po namin uulitin, Your Honor. Mga loko-loko. Asa pa kayo? pleasure of the body? Mr. Chair, in relation to what Congressman Paduano said, may I know if we're going to invite again those social bloggers? What's the pleasure of the body for those who have been invited and have not written us any excuse letter? Well, to me, Mr. Chair, to me, Mr. Chair, Yes, go ahead. let us invite them again. If they don't show up or make an excuse letter, then I'll make a motion that we issue a show cause order on them. So there's a manifestation by Congressman Abante that those who have not written any excuse letter will be invited again in the next hearing. Actually, hindi ito motion, but it's a procedure that is being governed as, no? So, doon sa mga resource persons na hindi po nakarating, na hindi nagpadala ng mga excuse letter, you are being invited again in the next hearing. And for those who have written an excuse letter, what's the pleasure of this body on the excuse letters that they have sent us? Because they have written as letters. Mr. Chairman, kasi po, in our procedure, depende po sa content ng excuse letter if it is valid or not. That's why, I suggest, kaya lang, tumatagal tayo dito, I suggest sana na we will discuss each and every excuse letter. Kasi magkaiba po reason at saka content ng letter. Correct. Diba? For example, in the case of the person that was mentioned by Congressman Abante, ganon po yung sagot niya. Shall we invite her, babae ba? Shall we invite her again or issue a show cause order? For me, Mr. Chairman, that is offensive and we should also issue a show cause order for her. Yun naman talagang target.
Yun naman talaga target, brasuhin at gipitin yung mga vlogger. Ikaw naman, Stephen Paduano, simple-simple ka pa. Yun naman talaga ang end game dyan. Yung goal dyan, para, mapatahimik, matakot yung mga vlogger. Pero, wag nyo kakalimutan, ha. Si Ate Joey, kayo na bahala dyan. And we will not just invite her in the next hearing, we will issue a show cause order for that person. Mr. Chairman. According sa, okay, thank you so much for that, Congressman Paduano. According sa Section 9 of our rules, witnesses shall be granted more than two postponements of appearance before the committee without justifiable cause. So we can issue a show cause order because wala silang justifiable reason. Mr. Chairman. Ayun na nga mga kababayan, kahit pa ano pa naman hong pagdesisyonan itong mga walang yang congressman na to, yun at yun na rin naman ho ang kanilang pakay talaga dyan sa pagkakandak ng hearing na yan. Magipit, mapatahimik, makontempt, o kung ano pa man ang pinag-utos sa kanila ni Tamba. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Sa mga nagpakulay dito sa video na to, maraming salamat po. Again, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Ayan ho. Yung sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.